at hindi mo ko iiwan. Napakasarap! Napakasarap mag-worship kay God kapag naiisip nyo yan. Your rod and your staff, yung pangdisiplina at panggabay ay nasa atin. They comfort me. Ang grace po ng Panginoon, hindi kayo pababayaan. Hindi kayo pakakawalan. Kaya dapat po nagre-respond ng maayos sa grace ni God. Titus 2:11 says, "For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men." Binigay po sa atin yung kaligtasan. Pero kailangan meron tayong gagawin. Ano yun? Kasi yung grace na ito ay hindi lamang nagliligtas, pero nagbabago rin ng buhay. Nagbabago ng takbo ng kwento ng ating mga buhay. Kaya ang instruction po sa atin, deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. Isa pong tanyag na pastor at servant of God ang sumulat ng kantang Amazing Grace. Ang sumulat po nito ay si John Newton. Rebelde, hindi sumusunod sa magulang, patapon ng buhay, palamura, blasphemous, masamang tao. Pero isang araw pabalik ng Inglaterra, muntikang lumubog ang kanyang barko. At for the first time in his life, tumawag siya sa Panginoon, "Lord, have mercy." At yung bagyong yun, ang umpisa ng pagbabago ng kanyang buhay. Binago ho ang buhay ng ating kapatid na si John Newton. At sinulat niya ang kantang Amazing Grace. Paborito ko ho siyempre yung Amazing Grace, pero ito yung paborito kong part doon. "'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed." Sumunod. "Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home." Ang grasya po ng Panginoon, kaya kayong baguhin at kaya kayong dalhin sa tamang pwesto, sa tamang lugar, sa tamang kalalagayan, kung willing lamang tayong mag-submit sa Kanya. Iniisip ko po, bakit hirap na hirap magbigay yung tao ng kanilang buhay kay Lord? Tinodo na ni Lord yung pagbigay, buong buhay niya. Namatay na siya para sa iyo sa krus. Tapos gusto mo pa rin madapa ng madapa sa kasalanan? Bakit? Isipin mo yung grasya ng Panginoon.